Good evening mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito sa ating programa sa gabing ito at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Welcome dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng Books of Daniel and Revelation mga kaibigan, mga kapatid. At purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan na siyang nag-sustain po sa atin sa maghapon at tayo po ay kanyang iningatan hanggang sa mga oras na ito. Bago po tayo dadako sa ating pag-aaralan mga kaibigan, mga kapatid, atin pong anyanyahan ang banal na espiritu na siyang mag-guide po sa bawat isa sa atin upang tayo po ay mabless at mabigyan po ng karunungan. Ama po namin na nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ingat sa amin sa buong maghapon. Maraming salamat po na inilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Panginoon, muli po kaming lumalapit sa inyo, humihingi po ng tulong, ng karunungan, na tulungan niyo po kami na maintindihan ang iyong mga salita at ito po ay maging dagdag kalakasan sa bawat isa sa amin habang kami po ay nag-aantay sa pagparito ng iyong anak na si Jesus Christ. Panginoon, tulungan niyo po kami pagkat sa aming sarili wala po kaming magagawa. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin. Inaasahan namin na matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, good evening. No? Good evening po sa ating lahat. At welcome po dito sa ating programa, the study of the book of Daniel and Revelation. It is a part of the Great Controversy series, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan dito po ay pag-aaralan po natin ang mga hula na ipinahayag po ng Panginoon sa kay Daniel at sa kay John the Revelator. So nung nakaraan po mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong pinag-aralan sa previous natin na episode, na pag-aralan po natin yung second, third, and fourth trumpet at nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, yung ginawa po ng Panginoon para doon sa mga hindi po tumanggap sa katotohanan. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang naging resulta or kinahinatnan po ng mga bansa na kung saan sila po ay nagtakwil, tumalikod po sa Panginoon, hindi tumanggap sa biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga po ng ini-offer ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. It is all heaven that He offers for us for reconciliation. Nakakahiya man po mga kaibigan, mga kapatid, na tayo pa yung may sala. Tayo yung nagkasala sa Panginoon. Tayo yung hindi lumapit. Tayo yung mapagmataas na hindi po kilala ang Panginoon. Hindi kinilala ang Panginoon. Hindi po tayo nakaalam tungkol sa Kanya. Ngunit sa Kanya pong habag ay binigyan po tayo ng pagkakataon na muli pong makilala siya. Muli po nating malaman ang Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. And that gift is the gift of His Son, Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, na inialay niya po for reconciliation, para lang po na mabalik tayo muli sa Panginoon, ay ibinigay niya po yung buhay ng kanyang anak para po sa atin. At it is all heaven, buong langit po yun. Bakit buong langit? Because with that great sacrifice na ginawa po ni Jesus Christ, meron pong danger na hindi na po siya makabalik sa langit if ever siya po ay magkasala at susuko na hindi po magtagumpay sa kanyang misyon dito sa sanlibutan. That is a great sacrifice, mga kaibigan, mga kapatid. But Jesus willingly gave up His life. Kaya po wala pong excuses ang bawat isa sa atin na hindi po tayo mailigtas pagkat binuhos na po ng buong langit dito po sa atin ang kanyang gift of salvation. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, nakita po natin kung anong naging resulta ng
pagtalikod at hindi po pagtanggap sa salita po ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong titingnan, no? Kagaya nga po ng ating nabasa, no? Sa last verse na ating binasa po kagabi, that the following trumpet, the fifth, the sixth, and the seventh trumpet ay tinawag po na woe, no? Woe unto the inhabitants of the world. No? Ito pong woe mga kaibigan, mga kapatid, ay talagang napakalaki, no, na pronouncement ng Panginoon, no, dito po sa sanlibutan. So makita po natin, no, titingnan po natin ang mga talata, mga kaibigan, mga kapatid, at we will be studying Daniel 9, no. Nandito na po Revelation 9, I mean, no. It will be about Revelation 9. Fifth trumpet and the first woe, no? Ito po yung first woe mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin, no, yung mga talata po dito. Revelation 8:13, no? Ito po yung sabi po sa Revelation 8:13. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong titingnan, no, na ito po ay pronounce ng Panginoon that it will be a woe, no? Napaka laking pighati, no? Ito po ay napakalaking pighati, kasawian, no? Sa Tagalog po ito, yung woe, ibig sabihin po nito, pighati, kasawian, kapighatian, no? Ito pong last, no? The third, the fifth, the sixth, and the seventh trumpet, mga kaibigan, mga kapatid, ay isa pong pighati at kasawian sa sanlibutan. So titingnan po natin ang isa pong talata, mga kaibigan, mga kapatid, no? Sa mababasa po natin ito sa Pamphlets 28. Sabi po dito, the woe, woe, woe was pronounced upon the church who walk in the sparks of their own kindling, who did not derive their light and power from the great central light, the Sun of Righteousness, and diffuse that light and glory to those who were in darkness. So ito palang kapighatian, ito palang kasawian, no? Kapighatian, kapighatian, kapighatian. Ito yung pronouncement ng Panginoon, ito po yung pinahayag ng Panginoon para po, no, sa lahat ng mga church, no? Sa lahat po ng iglesia na lumalakad sa sarili nilang sparks of their own kindling, no? Ano bang ibig sabihin nitong sparks of their own kindling, mga kaibigan, mga kapatid? Alam nyo, dati po, no, sa Israel, doon po sa temple, ang nagbibigay ng apoy o nagsisindi po ng apoy sa loob ng temple ay hindi po tao, mga kapatid. It is the Lord Himself that will lighten the things there in the sanctuary, no? So ang Panginoon mismo ang magbibigay apoy doon po sa mga sa loob, no, ng sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. But here, no, in this in the passages that we have read, no, mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito, yung tatlong woe, no, ay para po sa mga church who walk in their own sparks, the sparks of their own kindling, mga kapatid. Ibig sabihin, sila lang po sa kanilang sarili
ang nagbibigay ng light, mga kaibigan, mga kapatid. At hindi po sila kumukuha ng kanila pong liwanag mula po sa Panginoon, mula po sa central light who is Jesus Christ, mula po sa Son of Righteousness, no, na sa halip na sila ay magbigay po ng liwanag to diffuse light and glory to those that are in darkness. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, there was an incident in Israel na kung saan yung dalawa pong anak ni Aaron, si Nadab and si Abiho, ay naglasing po sila mga kapatid. Uminom po sila, nalasing po sila. Sinindihan po nila yung insenso sa loob po ng sanctuary. Sila mismo ang nagsindi. Yung apoy na iyon ay hindi po nagmula sa Panginoon. Sila mismo ang nagsindi na hindi naman po inappoint ng Panginoon ang ganong apoy. Kaya po, nasunog po sila mga kaibigan, mga kapatid. Namatay po sila. At sinabihan po ng Panginoon na huwag iyakan si Nadab at si Abiho sa kanilang kamatayan pagkat sila po ay naglapastangan sa Panginoon. Ang dami ngayon mga kaibigan, mga kapatid, no, na lumalakad sa sarili nilang apoy. Ibig sabihin po, yung kanila pong mga katuruan, yung kanila pong mga binibigay na kunwari ay katotohanan ay hindi talaga nagmumula sa Panginoon. And woe, woe, woe were pronounced to this kind of churches, mga kaibigan, mga kapatid. So sabi po dito, by absorbing and diffusing the light, they cause their own light to burn brighter. The one who receives light but does not give it as God requires him to do will become a receptacle of darkness. So anong ibig sabihin nito? Yung pala, kung sino man ang makatanggap ng liwanag, ngunit hindi po ito nagbibigay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon na kaparaanan sa pagbigay ng liwanag na ito, mga kaibigan, mga kapatid, magiging tagatanggap ng kadiliman. Ito po yung nakakatakot, mga kaibigan, mga kapatid. Pag hindi po natin sinabi or sabihin ang totoong katotohanan na magmula po sa Panginoon, ang mangyayari po mga kapatid, ibig sabihin po nun, tagatanggap po tayo ng kadiliman. At kung tayo ay mapupuno ng kadiliman, mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin din po na ang atin pong i-communicate sa iba ay mula rin po sa kadiliman. Kaya nakakatakot po ito, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang nag-pronounce ang Panginoon ng kapighatian dito po, no, sa mga church who walk in their own sparks, no, of kindling. So titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga churches, no, na kung saan nandyan po, no, ayon po sa history po dito sa Bible, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ba ang mga pangyayari. Revelation 9 verse 1, sabi po dito, and the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. So nakita po natin dito na meron palang star na nahulog mula po sa langit at sa kanya ay binigay itong susi, no, sa bottomless pit. No? Sino ba ang angel na ito, mga kaibigan, mga kapatid, who is there in the bottomless pit? So sabi po dito, Isaiah 14:12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art that thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. So wala pong ibang angel, mga kaibigan, mga kapatid, that was fallen
at itinapon po ng Panginoon on the sides of the pit, no? Nasa sides of the pit po siya, and that is Lucifer, no? Nang mataas po siya sa kanyang sarili, hinangad niya po yung pwesto ng Panginoon, kaya po hinulog po siya ng Panginoon, and he was placed in the sides of the pit. So ibig sabihin po dito, in Revelation 9 verse 1 mga kapatid, in reference to Isaiah verse 14, walang ibang angel mga kaibigan, mga kapatid, na nahulog na meron pong susi dito sa bottomless pit, and that is Lucifer. No? Titingnan pa po natin mga kaibigan, ang talata, Revelation 9 verse 2, and he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the bottomless pit, as the smoke of the great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. So nakita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, no? Ayon po dito sa talata, na binuksan niya po yung bottomless pit, no? At nung binuksan niya po itong bottomless pit, meron pong lumabas na napakakapal, no? Na usok. At ito po ay tinakpan ang araw at ang hangin by reason of the smoke of the pit. So anong ibig sabihin nito mga kaibigan, mga kapatid? Magpapakawala pala ito si Satan mga kaibigan, mga kapatid, ng isa pong kadiliman na tatakpan niya po yung Son. Sino ba yung Son of Righteousness? No other than Jesus Christ, mga kapatid. Kanya din pong dudumihan ang hangin, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po, ibig sabihin po, magpapakawala si Satan. Alam niyo po, in 2 Thessalonians din, mga kaibigan, mga kapatid, kung atin pong naalala, no? Na sinabi po doon na yung hindi po magmamahal sa katotohanan kasi hindi po nila minahal yung katotohanan, ang Panginoon ay magpapadala sa kanila ng linlang na sila po ay maniniwala sa kasinungalingan. No? Ibig sabihin po mga kaibigan, mga kapatid, dahil ang mga churches na ito or ang mga tao na ito ay hindi po nagmahal sa katotohanan, magpapalabas po si Satan ng kadiliman na tatakip. And this is no other than deception, mga kapatid. Isa pong panlilinlang, no? Sang-ayon po sa sinabi na sa salita po ng Panginoon. Revelation 9 verse 3, and there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given the power as scorpions upon the earth have power. Revelation 9 verse 4, and it was commanded them that they should not hurt the grass and the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not seal of God in their foreheads. So maliban po sa usok, mga kaibigan, mga kapatid, meron pong lalabas na mga scorpions, no? Locust. May lalabas po na mga locust. And kagaya po sila ng mga scorpions, no? Scorpions of the earth have power. At binigay po sa kanila yung command that they should not hurt the grass on the earth, no? So hindi po nila dapat sasaktan yung mga damo sa sanlibutan at hindi din po sasaktan yung mga kahoy. Ngunit yun lamang sila na wala pong tatak or tanda ng Panginoon sa kanila pong mga noo. No? So they were given as a punishment for those who have rejected God's word, mga kaibigan, mga kapatid. So sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, like the noxious, even the deadly vapor which the winds
particularly from the southwest, diffused in Arabia. Mohammedanism spread. From thence its pestilential influence arose as suddenly and spread as widely as smoke arising out of the pit. The smoke of the great furnace, such a suitable symbol of the religion of Muhammad, of itself, or as compared with the pure light of the gospel of Jesus, it was not like the later, a light from heaven, but a smoke out of the bottomless pit. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, no? Isa po itong nakakalungkot na katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, na isa pong katuparan sa hula na nagmula po sa salita ng Panginoon, no? Ano pong nangyari? 538 AD, na-establish po ang papacy, mga kaibigan, mga kapatid. And that system entered into the Christian religion, at sila po ay nagpasok ng paganism within the Christianity. Hinalo po nilang Christianity and paganism. Kagaya po ng ating mga pinag-aralan patungkol po doon sa iron and clay mixture, no? Or the little horn power, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit meron pong power that rose up 600 AD, mga kaibigan, mga kapatid, no? Diyan po sa mga years na yan, mga kaibigan, mga kapatid, meron pong nag-rose na power na umaatake kay Jesus Christ boldly, na hindi po nila kinikilala si Jesus Christ as Diyos. Hindi po nila sinasamba si Jesus Christ as Diyos. And that is the religion of Mohammedanism or Islam, mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ay nakakalungkot na katuparan ng hula, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo po, yung area po na occupied ngayon ng nakararaming bahagi po ng Mohammedanism, mga kapatid, mga kaibigan, ang naka-occupy po doon noon ay mga totoong Christians, and they are Sabbath keepers, mga kaibigan, mga kapatid. Yun po yung mga areas na kung saan nag-missionary si Paul. Yun po yung mga areas na kung saan doon po umabot yung mga apostles, mga kaibigan, mga kapatid, na nagmensahe po sila. Kahit yung mensahe po for the 7 churches, yung 7 churches was situated in Turkey, no? Sa Turkey po sila, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya yung Middle East, no, na ating kilala ngayon, yung Middle East po, mga kapatid, dati po ay mga Sabbath keepers po yan. But because they have rejected God's word, mga kaibigan, mga kapatid, dumating po tong napakalaking dilubyo, napakawala po ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid, and there was a religion that was established that did not recognize Jesus Christ as God. They openly attack Jesus Christ. Ibang-iba po ito na power, mga kaibigan, mga kapatid, kasi yung papacy ay nagkukunwari, no, na siya ay sumasamba at kumikilala sa kay Jesus Christ, ngunit nag-i-introduce din siya ng mga santo na pwedeng magiging alternative sa pagsamba sa Panginoon. Pero itong religion na ito, mga kaibigan, mga kapatid, that was symbolized as the Logos, ay hindi po kumikilala sa kay Jesus Christ. At hindi lang po yan theoretical, mga kaibigan, mga kapatid. Humantong talaga sa gyera, humantong talaga sa campaign, and this power will later on become a strong empire, no? So after the death of Muhammad, he was succeeded in the command of Abu Bakr in AD 632, who, as soon as he had fairly established his authority and government, dispatched a circular letter to the Arabian tribes, from which the following is an extract. When you fight the battles of the Lord, acquit yourselves like men, without turning your backs. Let not your victory be stained with the blood of women and children,
No? So hindi po nila papatayin yung mga babae at saka mga kabataan. Destroy no palm trees, nor burn any fields of corn. Cut down no trees, nor do any mischief to the cattle, only as you kill to it. When you make any covenants of or articles, stand to it and be as good as your word. As you go on, you will find some religious person who live in retired monasteries and propose to themselves to serve God that way. Let them alone, neither kill them nor destroy their monasteries. And you will find another sort of people who belong the synagogue of Satan, who have shaven crowns. Be sure to cleave their skulls and give them the quarter till they turn to Mohammedans or pay tribute. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kung ang Rome ay naghigpit po sa kanyang religion, na yung lahat na hindi po susunod sa Pope ay pinapatay mga kaibigan, mga kapatid. Here is another power that serve as a deliverer. No? Para silang deliverer mga kaibigan, mga kapatid, ng mga sumasamba sa Panginoon. No? Bakit po? Ang kanila pong command, no, na binigay po ni Abu Bakar, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po pakikialaman ang lahat, no, na sumasamba po sa Panginoon. Yun lamang ang meron pong shaven skulls, no? Kung makita niyo po, yung pari noon, no, in medieval period, yung gitna po ng kanilang ulo ay kalbo po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Yan po yung inutos ni Abu Bakar na papatayin. Yun lamang na belong to this synagogue of Satan. Ito pong tinatawag na synagogue of Satan or the Antichrist, mga kaibigan, mga kapatid. Sila po yung papatayin. But those that are not with them, no, yun pong mga hindi sumasama sa kanila, hindi po sumusunod sa kanila, ay hindi po gagalawin ng mga Mohammedans, mga kaibigan, mga kapatid. No? So, ibang-iba po yung Mohammedans nung una na ito po sila ay nag-exist, mga kaibigan, mga kapatid. Nagsilbi po silang parusa sa papacy, especially for the Roman Empire in its papal form. No? So titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa pagpatuloy. Revelation 9 verse 5, and to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as a torment of scorpion when he striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. No? Revelation 9 verse 7, and when the shapes of the locusts were like unto the horses prepared unto the battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as faces of men, and they had hair as the hair of men, of women, and their teeth was as the teeth of lions. And they had breastplate as it were breastplate of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots, many horses running to the battle. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. So nakita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na ayon po dito sa hula, sila po ay makikipaglaban. Sila po ay magiging napakasakit po, no, na parusa para po sa lahat ng walang tanda ng Panginoon. No? So, makita po natin dito, mga kapatid, sa kasunod po na talata, no? So, and their power was to hurt men 5 months. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay nakipaglaban. They were just tormenting the people, pero hindi po sila magiging conqueror, no? So, sabi po dito, commencing July 27, 1299,
the 150 years reached to 1449. During the whole period, the Turks were engaged in almost perpetual warfare with the Greek Empire, but yet without conquering them. So, nagtorment lang po sila mga kapatid. Pero hindi po sila makatalo sa power na kanila pong kinakalaban. Pero napakapait po nila na torment para po sa mga nasa ilalim ng papacy, mga kaibigan, mga kapatid. So they are in constant warfare with the Roman papacy, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito na dahil po sa kanila pong pag-reject sa salita po ng Panginoon, they were tormented. Revelation 9 verse 11, and they had king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue has its name Apollyon. One woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na meron po silang hari, at ang pangalan po ng kanilang hari is Abaddon, or sa Greek tongue, ang tawag po is Apollyon. Ibig sabihin po mga kaibigan, mga kapatid, wala po silang ibang hari, and that is Lucifer, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, the philosophies emerged after the Dark Ages which directly undermined faith in the Bible and Jesus Christ as the only name under heaven whereby we can be saved. Ano ba ang ibang pakawala ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid, na nagbigay po ng kadiliman sa sanlibutan during this time, no? Maliban po sa Mohammedanism. Ano pa po? So we have here the different things, mga kaibigan, mga kapatid. Una po dito, we have the rationalism. Ano po tong rationalism? No? So it is a belief or theory that opinions and actions should be based on reason and knowledge rather than on religious belief or emotional responses. So ibig sabihin po, rationalism, no? Na ibig sabihin po nito, mga kaibigan, mga kapatid, na ibabase po ang ating gagawin, ang ating mga opinion, not on the Bible, not on religion, but on our own knowledge. So more of human opinions, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba ito ngayon ang laganap? Na mas maraming opinion kaysa ebidensya na nagmula po sa salita ng Panginoon? This is one of the darkness na pakawala po ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid. We have also the humanism, a doctrine, attitude, or way, life centered on human interests or values, especially a philosophy that usually rejects supernaturalism and stresses an individual dignity and worth and capacity of self-realization through reason. Alam niyo, itong humanism, mga kaibigan, mga kapatid, pinapahalagahan ang tao instead of the truth, no? To the point, mga kaibigan, mga kapatid, na pagbabawalan na po tayo na pagsabihan ang tao na nagkasala. Hindi na po natin pwedeng sabihin na yung tao ay nagkasala, no? O sasabihin na itong salita ng Panginoon ay nagsasabi sa atin na tayo ay makasalanan. Hindi na po, because it is based on humanism, no? It is more on, makikita mo ngayon, love, no? Kadalasan po sa mga marinig po natin, love, yung tinatawag po na prosperity, no? Prosperity gospel, na nakasenter na po kung paano pagyamanin ang ating sarili sa Panginoon. Hindi po, mga kapatid, this is one of the darkness na pinakawala po ni Satan. And we have also the higher criticism, mga kaibigan, mga kapatid. Ano pong itong tinatawag na higher criticism?
Higher criticism seeks to understand the meaning of the writer's wish to convey. No? Napakarami po nito ngayon mga kaibigan, mga kapatid. Ang higher criticism na ginagamit po sa pag-interpret ng Bible na kung saan ginagamit po ang sariling opinyon na parang iniintindi kung ano bang gustong sabihin ng taong iyon. Instead of relying what is written, dinidig up po kung ano yung mga feelings ng mga taong iyon, hindi mo naman yun nakasama. No? We can build a lot of reasons, mga kapatid, to excuse ourselves na hindi po tanggapin yung katotohanan, but of course, this is what we call as higher criticism, mga kaibigan, mga kapatid. No? So instead of relying on God's word as it is, no, it will try to understand things in accordance to human perspective and understanding the meaning what the writer wished to convey. No? And we have also spiritualism, mga kaibigan, mga kapatid. The view that the spirit is a prime element of reality, a belief that the spirits of the dead communicate with the living, usually through a medium. Di ba laganap po ito, mga kapatid, sa ngayon po sa ating kapanahunan, na kung saan marami po ang naniniwala na meron pong nakikipag-communicate, no, sa mga demons, sa spirit world, sa mga multo, sa kung ano-ano pong mga bagay, mga kapatid. But in reality, they are communicating the demons, the fallen angels. At ito po, ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay isa sa mga pakawala po ni Satan nung binuksan niya po yung bottomless pit upang mawala po yung atensyon natin mula po sa salita ng Panginoon at sa kay Jesus Christ. No? Lastly, mga kaibigan, mga kapatid, what are the organizations, mga kapatid, mga kaibigan, directly propagate the obliteration of Jesus Christ as the only name whereby we can be saved? Ano bang mga organization, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan nagsasabi na hindi lamang si Jesus Christ ang daanan patungo sa kaligtasan, mga kapatid, kaibigan? So we have here the Islam, we have here the World Council of Churches. Yung World Council of Churches, mga kapatid, kanila pong kinikilala na yung iba din na may ibang pagtuturo can be a medium to God. No? Ibig sabihin po, si Buddha pwedeng daanan, pwede din yung ibang Diyos, no, ng iba pong mga religion, pwede pong daanan. Hindi lamang si Jesus Christ. Yun po yung katuruan ng World Council of Churches. And we have also, mga kaibigan, mga kapatid, the communism. No? Yung communist country. They are also propagating and obliterate the gospel about Jesus Christ. Mahirap po mag-message or mahirap po, no, mag-preach dito sa mga countries na ito na hawak po ng communist. And we have also the Freemasonry, mga kapatid, and the other secret societies. No? Magkakaroon po tayo ng topic niyan, mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod with regards to the secret societies. And we have also the United Nations, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakakilabot po, no, kung atin pong malaman kung saan ibinase ng United Nations yung kanyang philosophy. Alam niyo po, binase po nila yan, no, sa sulat po ni Alice A. Bailey, mga kapatid, mga kaibigan, na iprinenta din ng isang printing press na tinatawag po na Lucifer's Trust, no? Pero parang makapag-allergic, makapagdulot ng allergy sa tainga, pinalitan po nila ng Lucis Trust, mga kaibigan, mga kapatid. At sinabi niya po na wala po siyang ibang misyon dito sa sanlibutan, kundi ang ihanda ang sanlibutan para sa pagdating ni Lucifer. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa policy na yan, sa philosophy na yan, na-establish, no,
ang mga policy and philosophies na pinapalaganap ng United Nations. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, itong mga organizations na ito na atin pong nabanggit ngayong gabi ay pakawala po ito ng kaaway na sa ngayon po sa ating kapanahunan ay nagiging direct influence po sa ating buhay. No? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, sundan niyo po yung ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. And we will go through with the second woe or the sixth trumpet and the seventh trumpet, mga kaibigan, mga kapatid. And we will discover more. Mas malalaman pa po natin yung gawain po or yung mga panlilinlang ng kaaway kagaya po ng binuksan ni Satan yung bottomless pit at meron pong lumabas na tinatakpan si Jesus Christ. Nakakaawa po mga kaibigan, mga kapatid, na napakarami po ngayon na nag-aangkin na nagsasamba sa Panginoon, but they are not acknowledging or respecting Jesus Christ with regards to His commandments and with regards to the truth that He tries to convey with us. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, we have to be alert, Kasi nandito na po sa ating kapanahunan ang napakalaking deception, Napakalaking deception. And as we go through the topics that we will tackle, mga kaibigan, mga kapatid, mas matindi na patindi po ang mga pangyayari kasi ito po ay tutungo sa ating kapanahunan at present. Kasi partially po mga kaibigan, mga kapatid, sa previous po natin na pinag-aralan, we were dealing the past history. Pero ngayon po, nakita po natin, we are dealing on our present time. We are dealing on the present events, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi po yung Bible is, especially the book of Revelation, is composed of the past event or the history, the current events or the present events, mga kapatid, and we will also look forward to the future events na mangyayari po dito sa sanlibutan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, sana po ay patuloy po tayong sasama sa atin pong pag-aaral sa salita po ng Panginoon pagkat kailangan po natin na maghanda sa ating sarili because there will be a final deception na mangyayari po dito sa sanlibutan at kung hindi po tayo magiging handa, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay malinlang ng kaaway. Kaya po bago po tayo magtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong ibinigay na biyaya po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa katotohanan na nagbibigay po ng liwanag sa amin upang kami po ay hindi po malinlang ng kaaway. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili sa katotohanan. Tulungan niyo po kami na makapaglakad sang-ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan po ng lakas ng banal na Espiritu. Sa aming sarili po, Panginoon, wala po kaming magagawa. Ngunit kami po ay umaasa sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin na kami po ay iyong lilinisan. Kami po ay bibigyan niyo po ng kapangyarihan upang kami ay makapamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, kasama po ang aming mga viewers at kanilang pamilya, Panginoon, na sa amin pong pagpapahinga sa gabing ito ay mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Mailayo po kami sa mga taong may maitim na budhi upang ang bawat isa po sa amin ay makagising sa umaga na muli pong magpapasalamat sa iyong buhay na ngalan. Panginoon, ito pong lahat ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating broadcast. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, we are dealing sensitive topics na kadalasan po sa mga nagtatopic nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay humahantong na merong mga banta sa kanilang buhay. But it is expected, mga kaibigan, mga kapatid, because
we are living in this world that is not the world of our Jesus Christ. We are just strangers in this world, mga kaibigan, mga kapatid. But we will be praying for the Lord na siya po ay magbibigay po sa atin ng proteksyon habang tayo po, no, ay mag-share ng katotohanan upang ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, ay mailigtas sa deception na pinakawalan po ng kaaway dito po sa sanlibutan. May the Lord bless us, mga kaibigan, mga kapatid, at nais ko pong batiin, no, ang ating mga viewers sa gabing ito, sa kay Mama Elma Roa Ortega, ang aking mahal na biyanan, at ganoon din po sa kay Lovely Joy Undoy, Brother Ivan Ray Milyevo, sa akin pong mahal na ina Julie Wanse, at ganoon din po kay Tita Ann Roa Pangilinan, at ganoon din po kay Kay Panalangin, kay Sister Annalyn Dumandan, Sister Josephine Balino, Brother Jezreel Bachicha, ganoon din po kay Sister Jim Lawrence Himina, kay sa akin pong tita, Bibing Wanse, at ganoon din po sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, at ganoon din po, mga kaibigan, sa kay Brother Ken Dumandan. Maraming salamat po, kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama, at ganoon din po kay Sister Gliceria Rillermo. At titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga iba pa po, no, na react po sa ating live ngayong gabi. Brother Chris Umali, at ganoon din po sa kay Jericho Wanse, Rico Jen Patani, Novi Grace Anorico, Brother si Clark Istanda. Okay, so yun po, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi man po nabanggit ang inyong pangalan, hopefully po, no, sa susunod na pagkakataon ay atin pong makita, no, dito sa listahan po ng mga viewers. And may the Lord bless us all, mga kapatid, mga kaibigan. Samahan niyo po ako muli sa susunod po natin na pag-aaral ng salita ng Panginoon. And siguro bukas, no, hindi po tayo magkakaroon ng broadcast dahil meron po kaming meeting. Babalik po tayo, no, sa Webes ng gabi. And same time, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kung hindi po 8:10, kung magkakaroon po tayo ng delay sa preparation, siguro mga 8:15, mga kaibigan, mga kapatid. So kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. May the Lord bless you all together with your families. May God keep us all safe. And once again, good evening sa ating lahat and good night, everyone. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.